Mas lumakas ang Gilas at maninibago naman ang New Zealand sa lineup ng Gilas team. Bago ito para sa kanila, mas matangkad ang lineup ng Gilas kumpara sa kanilang team. Second window na ng FIBA Asia Cup qualifiers at magkaharap kagad ang Gilas Pilipinas laban sa team ng New Zealand sa first game ng second window. Narito ang mga latest na laro ng dalawang teams na kung saan binigay nila ang best game at best available lineup nila sa kompetisyon na ito, kaya masusukat natin at magkakaroon tayo ng ideya kung ano ang kalagayan ng Gilas laban sa team ng New Zealand. Record muna tayo bago ang mga plays at kita naman natin laglag kaagad ang New Zealand sa group phase pa lamang. Tinambakan sila ng Slovenia ng pagkalaki nga rin, 78-104 ang final score ng laro. Ang Slovenia ay nasa rank 11 ng FIBA rankings. Nagawa ng New Zealand na manalo laban sa team ng Croatia na nasa rank 33 ng FIBA rankings. Dito ang latest na laro ng New Zealand. Sa Gilas naman tayo at lagpas sa group phase ang inabot ng Gilas, mas maganda ang nilaro nila sa Olympic qualifying tournament kumpara sa team ng New Zealand. Umabot sa second round at lumaban pa sila kontra sa team ng Brazil kahit na walang Kai Sotto at AG Edu at dikitan ang score. At kung nakapaglaro sina Kai Sotto at AG Edu kontra sa team ng Brazil ay posible na tayo pa ang naging qualified sa Olympics. Pero yun nga, injured itong si Kai kontra sa team ng Georgia at nagpapagaling pa si AG Edu noon mula sa injury. Ngayon solid na rotation ng mga bigs ang meron ng Gilas na magagamit ni Coach Tim Cone. Meron na tayong healthy na AG Edu, Kai Sotto, Junmar at Japet Aguilar. Mas malakas ang Gilas na makakalaban ng New Zealand kumpara sa Gilas na tumalo sa team ng Latvia na nasa kasalukuyang rank 9 ng FIBA. Ang isa pang nakalaban ng Gilas na Brazil ay nasa rank 12. Ganito ang nagagawa ng Gilas na Kai Sotto at Japet lamang ang gamit noong first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kaya nilang tambakan ng malaki ang team ng Hong Kong at maging ang Chinese Taipei. Maganda ang galaw ng bola sa Gilas team at makikita ulit natin ito sa second window. Brownlee pass ang bola kay Scotty Thompson tapos kay Sotto naman nasa magandang pwesto malapit sa ring. Nalito ang depensa ng kalaban. Scotty Thompson assist para kay Kai Sotto at dito na nilamon ng Gilas ang depensa ng kalaban. Maganda ang triangle ni Coach Tim Cone. Side by side merong tatlong players na nasa motion ng opensa at mag-i-stick talaga ang Gilas sa taktikang ito ni Coach Tim. Ang New Zealand naman ngayon ang madidihado sa height. Ramdam rin nila ang pressure ng Gilas. Alam nila na mas lumakas ang Gilas team. Nakita natin ang huling ginamit na lineup ng New Zealand at meron silang saktong 7 feet na center, isang 6'10 na power forward, 6'8 na power forward at isang 6'7 na power forward. Ang Gilas naman merong isang 7'3 na Kai Sotto, Junmar na halos nasa 6'11, AG Edu na nasa 6'10 at Japet Aguilar na nasa halos 6'10 nga rin ang height. Idagdag pa natin sina Tamayo, Amos, Uftana, Brownlee at iba pang Gilas players na maganda-ganda rin ang height sa position na kanilang nilalaro. Mas kumpleto, mas malakas na rotation, ito ang gusto natin sa Gilas team ngayon. Tapos home court pa natin kapag nakalaban ng Gilas ang team ng New Zealand sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Wala pa tayong panalo sa head-to-head match kontra sa team ng New Zealand dito sa FIBA at kita yan sa FIBA Asia Cup qualifiers page mismo. Ganito ang nagagawa ni Kai sa Gilas. Parang umaangat pa ang kalidad ng kanyang laro dahil sa napaka-komportable niya sa team at sanay na nga rin siya sa kanyang kakampi at yung Gilas chemistry ay patindi ng patindi dahil pare-parehong mga players ang naglalaro sa team sa bawat FIBA competition. Sa play na ito, napa-assist pa nga itong si Kai Sotto at bilis naman ni Scotty na iwan ang depensa ng kalaban sa eksenang ito. Magiging mas malakas pa ngayon ang Gilas sa rebound dahil na rin sa AG Edu, Kai Sotto, Junmar, Japet na merong mga magagandang height ang magpapalitan sa loob ng paint. Defense sa 3-point area kaya rin nagawin ni Kai Sotto at nahahabol niya at nabibigyan niya ng pressure defense ang attempt ng mga kalaban sa tulong na rin ng kanyang height. Makakalaban rin ng Gilas ang team ng Hong Kong maliban sa team ng New Zealand at ngayon na mas kompleto ang bigs ng Gilas ay baka tambakan nila ng pagkalaki nga rin ang team ng Hong Kong ngayong second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Iba ang pressure defense ni Kai kapag siya ang nakaharap sa mga kalaban dahil sa kanyang laki at ngayon nga meron pang AG Edu sa Gilas team. Mas solid na ngayon ang depensa ng Gilas sa loob ng paint. Ito pa ang isang magandang highlight play natin. Mabilis ang pass at galaw ng bola kaya naman natulala ang depensa ng kalaban. Isang alley-oop reverse two-handed slam ang nagawa ng Gilas sa play na ito. Dito naman mababa ang pasa, tumama sa ring yung bola at kay Sotto sa second attempt sinalpak na ng pagkalakas ng bola sa ring. Handang-handa na ang Gilas players natin dahil maganda ang nilalaro nila Kai Sotto, AG Edu at Dwight Ramos sa Japan B1 B-League at karamihan naman sa Gilas players sa PBA ay mainit-init ang kanilang laro at handang-handa na sila sa paparating na second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kai Sotto sa Kushigaya hindi naman mapigilan sa opensa, sunod na apat na mataas na score ang nagawa niya sa apat nilang laro. Mahirap mapigilan si Kai Sotto kapag nasa loob na nga siya ng paint at madalas ay fouls na lamang ang binibigay ng mga defender dito kay Kai para huwag makakuha si Kai ng easy highlight basket. Lakas ng ipinakitang opensa ni Kai Sotto sa kanilang mga latest na laro at may power moves nga rin siyang nagawa. Mapapalaban si
si Coach Tim Cone sa finals ng PBA at magkakasukutan sila ni Coach Chot Reyes Ginebra kontra sa team ng Tokentex bago ang second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Lahat ng mga Gilas players natin mainit-init ang laro pagdating ng second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers dahil kagagaling lang nila sa mataas na level ng kompetisyon at maganda ito dahil nasa high level na nga ang antas ng kanilang laro at talagang mahihirapan nga rin ang team ng New Zealand sa Gilas. Alam ng Gilas na may chance sila laban sa team ng New Zealand at talagang lalaban sila at kukunin ang first win kontra sa team ng New Zealand dito sa FIBA. Hindi na ito ang dating Gilas, mas malakas na sila, mas determinado, buo rin ang tiwala nila kay Coach Tim Cone kaya naman palag ang Gilas maglalaro sila para manalo sa paparating na second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers.